Hello, hello, hello. Welcome back sa channel natin, and today gagawa tayo ng DIY na roof rack ng ating van. Magdi-DIY tayo kasi napakamahal ng nabibili na roof rack ng sasakyan natin. Parang nasa 30 to 40,000. Ang gagamitin natin materials ay yung mga pang solar. Yung ginagamit natin na pangkabit sa solar panel natin sa bubong. Yun yung gagamitin natin. Tulad nitong railings ng ating solar panels. Naghanap ako na medyo mahaba na railing. Ayan, so 3.3 ang haba nito. Usually kasi nasa 2.2 meters lang yung haba na railings na nabibili natin. Ayan, ganyan. Ganito lang siya. So mabibitin tayo. So may nakita ako na bebenta ng 3.3 meters. So bumili ako. Yan yung sa pinaka frame ng ating roof rack. Tapos kailangan din natin ng ibang mga parts like etong 3060 na corner bracket. Gawa sa aluminum din yan. Tapos para mas matibay, lalagyan din natin ng bracket din. Corner bracket din to. Ayan din, 30. Tapos meron din tayo ng mga accessories din para sa pagkabit ng solar panel. Ito yung mid clamp ata to. Tsaka yung L-foot natin. Meron din akong pang splice kasi dati ang original na plano ko ay yung 2.2 meters na railings, tapos idudugtong na lang. So pwede rin yun yung gamitin nyo kung wala kayong mahabang railings. So i-splice nyo na lang. Pero yun nga, gusto ko ng mas malinis na build. So naghanap ako na mas mahaba. Ayan. Yung sa mga accessories, kailangan kasi natin to. Kasi ito yung kailangan ko. Yung mga ganito nya. Kasi yung mga 30-30 na ganito na accessories ay maliit lang yung kasama niya na ganito, pang 30-30. Hindi siya kakapit dito kasi dito, pag ikakabit natin to, dito natin siya gagamitin eh. Kaso etong kasama niya maliit yan. So ang gagamitin natin yung mga ganito ng accessories natin. So ganyan. So ipapares natin siya sa mga pang bracket natin sa corners. Tapos para makabit siya sa bubong ay may nakita ako sa Lazada na ganito. Ayan, medyo price ito. Bumili ako ng 8 pieces. Ayan, 3 pieces siya na bubuin nyo. Madali lang naman. Ayan, pag ganyan i-screw mo lang. Ayan, so adjustable din to yung height nya, na adjust yan. Tapos yung pinaka cover nya, ayan, ipapatong lang siyang ganyan. Tapos eto na. At pag ikakabit mo sa roof, ito ang kalalabasan. So iipitin mo lang dito sa gutter ng bubong ng sasakyan. Ayan, napakadali lang naman ang gagawin natin kasi ituturnilyo lang natin yung mga parts na binili natin. Una, ikakabit ko yung mga ganun. So 4 na piraso every side. Tapos try nating i-mount to. Idediretso natin yan dito. Parang ganyan ang kalalabasan niya. Sige. May dalawang haba ng screw ang kasama niya. Isang maliit at isang mahaba. Yung maliit para dito. Ayan, yan lang. Ayan, ganyan lang siya ikakabit. Dali lang. Ayan na. So ilalagay ko na yung corner na bracket dito. Ang gagamitin ko sa ilalim ay yung pang splice. Tapos pinutol ko ng konti dito. Ayan. Tapos ganyan. Lagyan natin ng thread locker para hindi matanggal basta-basta, kasi sa pag may vibration na yan, pwedeng matanggal yan. Kaya yung splicing kit ang ginamit ko para mas malaki yung contact area niya dito, hindi basta-basta dudulas. Like kapag eto lang, maliit lang yung contact area na dito,
konti lang yung maiipit, baka dumulas kasi habang umaandar tayo. So yun yung iniiwasan natin. At least kapag ganito, so maiipit talaga yan, hindi basta basta matatanggal. At para mas matibay, ayan, gagamitan din natin ng ganito. Ayan, pag ganito. Ang plano ko dati ay i-weld talaga to, ititig weld natin, pero kung gusto nyo gayahin yung ginagawa ko, pwedeng ganito yung gawin nyo. Siguro in the future i-weld ko rin to para sure na hindi talaga matatanggal, pero for now ganito muna. Nagmamakap ako kanina, na-try ko ikabit at dito, at nalaman ko na mas mahirap pag ikakabit mo muna yung mga yan saka mo ipapatong yung railings. Mahirap siya kasi yung tendency niya ay tutumba siyang ganun, magagasgas yung railings mo. So ang naisip ko, mas madali kung ikakabit muna natin itong mga to sa railings na saka natin bubuhatin at ipapatong na lang natin. Mas maganda sana kung yung buong roof rack ay bubuuin mo na sa floor, kaso wala akong space at mabigat siya kapag buo na, mahirap buhatin. So ang gagawin ko na lang, yung isang railing kakabit natin to, tapos iaakyat natin saka natin bubuuin. So pakita ko na rin kung paano ko siya ikakabit. Ito ang gagamitin ko ulit para maikabit siya dito, ay yung pang splice. Pinutol ko kasi yun nga, sabi ko kapag ganito yung gagamitin ko, maliit lang yung contact area, unlike kapag etong splice kit malaki, so hindi basta basta dudulas. Okay sana kung dalawa butas dito, bubutasan din natin dito sa isang side, i-drill natin at iti-thread, kaso hindi ko mahanap yung panggawa ko ng thread, tapos i-slide lang natin dito. Kakabit natin itong tatlo pa. Ito na yung railings natin, din sa kabila yung isa. At ito ang isang issue natin, tingnan nyo, kalutang yung isa kasi hindi straight yung bubong, so pa-curve siya pag ganun. Okay lang yan kasi adjustable naman to, so hahabaan lang natin to para pumantay. Since pa-curve na ganun, eto tsaka yung sa pinakadulo, yun ang bababa natin. Ayan, medyo ayos na. Bali luluwangan mo lang to, tapos i-move mo siya up or down para ma-level mo siya. Gagawin ko rin yung sa kabila para masukat na natin kung gaano kahaba yung puputulin natin dito, ko-connect doon. Ayan, so nilagyan ko lang muna ng patungan niya dito para upright siya. Susukatin na natin yung distance mula dito hanggang sa kabilang side at puputulin natin yung, ayan, ito yung extra nating mga railing para mabuo na natin yung rectangle. Sa kabilang side naman, ayan, nagkakaroon na ng shape. So next day na tayo kasi inabutan na tayo ng gabi kagabi. Magkakat na ulit ako ng aluminum para dito sa likod. Tapos nung sinukat ko to para i-double check, medyo weird pala tumpan na to kasi yung harap mas malapad. So 157 cm yung nasukat ko sa harap, pero dito sa likod around 150 cm lang yung lapad niya, so hindi pantay. So yung una natin kinat doon, babawasan din natin. Yan, so corrected na yung lapad niya dapat. And ito yung puputulin natin.
Makita nyo mukhang hindi pantay kasi yung space dito ay iba yung space dun sa dulo. Yan yun. Doon. Maliit lang. So kapag tinitignan mo sa malayo mula taas, ganyan, parang hindi siya pantay kasi parang mas manipis dito sa harap kasi nga may space dito. Pero sinukat ko na yan, ay ganun talaga siya. Mas malapad yung harapan ng van kaysa sa likod. Kaya hindi naman natin pwedeng isagad lang kasi hindi magiging square yung corner kapag pinilit natin na mas malapad sa harap at mas manipis sa likod. At saka pag nilagay natin yung solar panel dito, medyo mahirap na kapag hindi square yung, ayan, kahit mukhang weird yung itsura, hindi naman masyadong halata pag talagang tinitigan mo lang. Ayun, mapapansin mo na parang hindi pantay. Pero okay lang yan. Sige, puputulin ko lang to. Tatanggalin natin tapos putulin ko to. Ayan, naputol ko na. So, ganyan na itsura niyan. Tapos, meron pa tayong bracket pa ulit dito para mas matibay siya. Ayan, lalagay natin sa ilalim. Kasi meron din pwedeng lagyan dito. Tapos, para matakpan tong butas dito. Kasi hindi naman ito maganda kapag may butas lang. Itong bracket natin, weldingan natin ng bakal dito. So, parang pag nilagay mo ganyan, matatakpan din dito. So, ganyan. Mukhang okay na yung size na. Tatanggalin na natin. Disassemble ulit natin. Tapos, pipinturahan natin ng black para ang ganda. Pumutol din pala ako ng isa pa para dito. Additional support sa gitna. Ayan. So, pipinturahan na lang natin to. Kailangan din pala i-grind to yun sa corner bracket natin kasi tumatama siya pag kinabit natin dito o hindi siya lumalapat ng tama, kaya kailangan i-grind. So grinder lang hanggang sa mabawasan. Ayan, tapos na. Na-weld na natin yung 4 na corners. So, ganito ang mangyayari dyan. Ganito yung corner natin, di ba? So, makikita mo open dyan. Tapos, sa ilalim, kakabit natin yung ating bracket. Ayan. Para ma-square. Support. At, ayun. Matatakpan niya. Medyo manipis ng konti yung metal natin. So, merong maliit na space dun. Okay lang yan. Pag pininturahan naman na siguro baka hindi na ganyan kahalata. At yan, napinturahan na. Yung paint pala na ginamit ko ay ito, 3 samurai na track bed liner. Tapos 2 ito, yung undercarriage epoxy. So mga 2K paints yan. Ang finish niya ay hindi makinis. Yung parang nasa bed ng mga pickup truck na medyo may texture. Tapos primer din pala. So primer muna. Tapos nilagyan ko nung undercarriage na epoxy, and then yung yung track bed. Ganda ng paint na to eh. Samurai. Ayan. So meron tayong 2 mahabang railing at 3 railing. 2 yung pareho yung haba at yung isa mas maliit. Yung mga pang mount natin. Kulay black na dati to eh. Kaso, ganito ang kulay niya. Hindi niya kakulay yung railings natin. So, pininturahan ko na rin para mag-match naman. At yung corner bracket natin. Ayan. So, 2 days ko na sana itong naikabit. Kaso, nung nilinisan ko yung bubong ng van, nakita ko na may problema pala yung dati kong ginawang patch sa bubong. So, inayos ko muna. Pininturahan ulit. At ang ganda siya. Hindi na halata. Kakabit na natin yung roof rack natin.
Ayos. Takpan niya yung butas. Maganda na. Medyo may konting space kasi medyo manipis yung metal na nilagay ko. Pero ayos na. Mas maganda na siya kaysa butas lang. Ayan. Naka-install na. Ayos na. Nilagyan ko rin ng brace dito. Ito. Sa gitna. Para mas matibay. Kinabit ko siya sa ganito. Ayan. So mula sa kabilang dulo. So simple lang naman, di ba? Corner bracket, tapos merong corner bracket ulit dito sa ilalim. Ang kulang na lang ay yung ito. So ituturnilyo lang natin yan dyan. At okay na. Ayan. At tapos na po. Ayan. Nakabit na lahat ng ganito. Solid na. So kahit i-shake na, ayan, solid na yan. Baka itatanong nyo, bakit wala namang flooring yung ating roof rack? Kasi lalagyan po natin yan ng solar panel. Hindi siya talaga para lagyan ng mga bagay. Solar panel talaga yung goal natin, kaya natin nilagyan ng ganito. Lalagyan ko siya ng ganito pa. Ito. Railing pa ulit. Dalawa. Papunta dito. Ayan. Kaso maghanap pa ako ng railing. Nasagasaan ko kasi to. Ayan, nawasak. 2.2 to na solar panel railing. Tingnan nyo kung gaano siya kahaba yung space natin. Kasya dito siguro ang up to 600 watts na solar panel. Dalawang railing pa yung idadagdag natin, pero wala pa kasi akong railing. Bibili pa. Kung gusto nyo naman na gawin talaga roof rack, lalagyan nyo lang ng flooring pa. May mga slots naman to eh. Yung ganyan. Ito. So, pwede nyo i-clamp yung mga ikakabit nyo. Pwede kayong bumili ng ganito. Yung aluminum pa na mga flat na ganyan. Yun. Yun ang pwede nyo ilagay. Tapos sa harap dito, lalagyan pa natin ng wind deflector para suwabe lang yung daan ng hangin. Price breakdown tayo kung magkano yung nagastos ko dito sa pagbuo ng roof rack. Yung railings, eto, mahaba to. Nasa 3.3 meters yung haba niya, kaya mahal. 4 na piraso yung nagamit ko. 4,800 lahat yun. Tapos accessories, yung mga corner bracket, tapos yung mga ginamit natin na nilulusot sa mga slots. Kinuha lang natin siya sa mga accessories ng solar panel railings din. Total natin doon siguro mga 1,500. Tapos paint 3,000. Medyo mahal kasi 2K na paint yun. Yun yung 2-part. Mas matibay yun. Maganda nga yung finish niya. May texture, parang pang heavy duty na paint. Tapos yung roof rack clamp, ito yung mahal, 10,326. 1,000 plus kasi ang isa nito. 8 pieces yung ginamit natin kasi medyo malaki yung bubong ng sasakyan natin. Siguro kung hindi kalakihan yung sasakyan nyo, pwede 3 or 4 lang. So ang total niyan nasa 19,626. So napakamahal. Nag-DIY tayo pero mahal pa rin. Yung kasi ay hindi natin tinipid naman yung parts natin. Kapag nagpagawa kayo, mga nasa 25,000 or more. Yung iba nasa 45,000, 50,000 pa. So nakamura pa rin tayo. Tapos aluminum pa to. So mas magaan. Kasi yung mga binibenta nila bakal talaga. Mas mabigat yun. Ito magaan lang to. Kaya ko siguro buhatin kapag isang buo to. Yun mabigat yun. Parang nasa 30 to 60 kilograms. Ito super gaan lang nito kasi puro aluminum. At ito lang yung bakal pala. Maganda naman bakal para matibay. Tapos yung iba pa pala, yung mga gumagawa ng roof rack, medyo maliit pa yung ginagamit nila. Ito pang heavy duty talaga to. Tingnan nyo ang kapal. So ayan, may mga updates pa tayong gagawin, pero sa ngayon ito lang muna. Kung may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again later.